Bati mula sa ating Panginoong Kristo sa umaga pong ito. Happy Lord's Day mga kapatid. So directly sa ating pagbubulay-bulayan na salita ng Diyos sa araw pong ito. Ating muling buksan ang ating mga Biblia sa Aklat ng Korinto, chapter 12, verse 7 hanggang verse 10. Chapter 12, verse 7 hanggang verse 10. Ngunit upang hindi ako magyabang sa dami ng kamanghamanghang mga bagay na nasaksihan ko, ako'y binigyan ng pahirap sa aking katawan na nagsisilbing sugo ni Satanas upang pahirapan ako. At nang sa gayoy, hindi ako maging palalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot: ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya buong galak kung ipinagmamalaki ang aking kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan, sapagkat kapag ako'y mahina, doon ako nagiging malakas. Manalangin po tayo. Aming Diyos, salamat muli sa araw na ito na itinangi po ninyo at muli makinabang po kami sa mensahe na aming mapapakinggan. Dalangin ko po na pagpalain ang pandinig po ng bawat isa. Maraming salamat po muli, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alam po natin na ang Kristiyano sa kanyang buhay ay pinapatakbo ito ng maraming mga prinsipyo. Okay? At alam natin po yun. At galing po yan sa salita ng Diyos. Dahil sa ating kapanahunan, alam po natin na masyadong binibigyan, pinupuri ang kalakasan. Kailangan merong kang lakas sa katawan para magawa mo ang lahat ng mga bagay. At kailangan magiging malakas ka para magkaroon ka ng kaganapan o katuparan sa buhay. At yan po ay ating tinitignan at kinukonsidera na magkaroon po tayo ng self-sufficiency. Pero tandaan po natin mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos ay kanyang ipinapakita hindi sa ating kalakasan, kundi sa ating kahinaan. Yung mga bagay na gusto nating itago ay sometimes ginagamit ng Diyos po yan. Okay? Yung mga bagay na gusto po nating tanggalin, madalas ginagamit po ng Diyos para manatili sa iyo. Right? At maraming pagkakataon na yan po yung ating mga naranasan. Sometimes, binibilang po natin na kabigatan yung ating mga dala-dala. Pero merong blessing pala in disguise. No? Meron palang biyaya na nakapaloob ng Diyos sa mga bagay po ngayon. At ito ang tangan po ni Paul. Okay? Alam natin si Paul, siya po siyang sikat at magaling na missionary na nabubuhay sa kapanahunan nila. At alam naman po natin na hindi po siya nagmayabang sa katagumpayan na kanyang tinamasa, pero doon siya nagmayabang sa patuloy na kahinaan na meron po siya. Mga kapatid, dito sa ating pag-aaralan ay tuturuan po tayo ng tinatawag na kabalintunaan o paradox, kabaliktaran. Kaya please listen, sapagkat ang kalakasan ng Kristiyano ay nawawala o nandiyan kapag tayo ay mahina. Right. Ibig lang sabihin, yung presensya ng biyaya ng Diyos, nakikita yan kapag nasa kahinaan po tayo. At yan po yung ating matutunghayan.
kung bakit si Paul ay pinagmalaki po niya na siya ay mahina. Of course, sabi ko nga, ay kabalintunaan po ay makikita po natin. Now, in verse 7, makikita po natin po dito kung bakit merong tinitiis si Pablo sa pagkakataong pong ito. Ano ba ang kadahilanan na merong ganito? While tayong mga Kristiyano, kapag dumating po yan, agad-agad tayo tumatakbo sa Diyos para alisin ang mga bagay na ito. Di ba? Hindi mabilis pa sa alas 4 na dinadasal po natin sa ating Panginoon para lang maalis ang mga bagay pong ito. Pero ang kadahilanan po nito ay upang gawin kang mapapagkumbaba. God will humble you. Kaya ito yung kadahilanan po yun. Kaya nga sabi ni Paul sa teksto na binasa po natin, right? Sabi niya po dito, because of the surpassing greatness of the revelation, to keep me from exalting myself. Yung mga bagay na ipinakita sa kanya para gawin po siya na huwag siyang mayabang, mga kapatid. Ang verse na ito ay binubuksan ang isang pintuan sa isang mysterious na bagay. Pero dito, makikita din po natin yung kahabagan ng Diyos kung paano niya i-deal ang kanyang mga lingkod o ang kanyang mga tunay na mga Kristiyano. Naakala po natin, yung tinatawag po natin na dala-dala po natin ng mga kabigatan, pero hindi natin po alam, ay biyaya pala ng Diyos po yan. Di ba? At yan ang marami sa mga Kristiyano na kapag burden na ang kanilang kinakaharap, of course, ay gusto nilang takasan, pero hindi nila alam. Di ba? Ang pagkaalam natin, ay we resist. Pero hindi natin alam, God ordained it para sa iyo, para sa atin. Kaya ating tuklasan ang mga bagay pong ito. Kaya si Paul, ipinakita po niya. Even kahit si Paul, alam po natin na meron po siyang pribilehiyo regarding sa mga spiritual na bagay. Tulad din po natin, mga kapatid. Marami po tayong mga spiritual na privilege, pero sometimes it carries spiritual danger. Kaya kailangan po dito ang intervention ng ating Diyos. It needs divine intervention. No? Ayan po yung dapat po nating makita. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, sometimes mga pribilehiyo na binibigay sa atin ng Diyos ay nagbubunga po iyan ng kayabangan o pride. Di ba? Tulad ng mga Hudyo, pribilehiyo sila na sila ay tao ng Diyos. Pinagyayabang nila po ito, di ba? At alam naman po natin sa kasaysayan. Right? Kaya nga sabi ni Paul, because of the surpassing greatness of the revelation. Kaya dito makikita po natin, nakikita po niya si Pablo, sabi niya, nakita po siya in the third heaven, ay nakita po niya those things which is glorious. Okay? Na kung saan ay na-describe po nga niya. Okay? At alam naman po natin, there are few men in history na nakakita ang mga bagay pong ito and they are even favored. Diba? Tulad po natin, napaboran po tayo. Nakita natin na si Kristo pala. Si Kristo na ngayon ay kanilang i-duplicate. Right? Gagawin nila para lang mapantayan nila yung ginawa ni Kristo. Magpapapako sila sa krus. Haplitin nila ang kanilang mga likod. Maglalakad patungo sa simbahan ng Antikulo. So, yun yung mga bagay na gusto nilang gawin. Pero sa ating mga Kristiyano,
ipinakita sa atin na si Kristo pala ang pag-asa ng isang talamak na makasalanan. Right? Na kung siya ay kikilalanin po niya bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun po yun. That's the glorious things na ipinakita sa atin at ganun din sa mga tao nung araw. They are favored. Bagamat hindi pa nalalasilip yung pagdating ni Kristo, and yet nakita na nila na merong parating na Misaya. Okay? Sa atin, hindi na tayo naghintay. Paggising natin, pagdating natin bilang tao, nabalitaan na natin na si Kristo pa ang tagapagligtas. Kaya tandaan po natin, this is the great revelation. Okay? Na sana ito yung magtanggal sa kayabangan ng tao at hindi sana madagdagan. Dahil kasi until now, there are people na talagang mayayabang din, no? Ayaw nilang tanggapin ang mga bagay pong ito. Kaya tingnan po natin, mga kapatid, yung liwanag na ating natanggap, okay, katulad nung preaching natin nakaraan, the more light we receive, the more we have accountable, di ba? Kasi binigay na sa iyo ang lahat ng katotohanan. No? Alam mo kung si Kristo, sino po siya. Kaya accountable ka po dyan kapag yan ay binulsa mo at itinago mo lang. Kaya tawag nito ay accountable po tayo. Right? So, mayroong warning regarding po dyan. Okay? Sabi po ng 1 Corinthians chapter 8 verse 1, knowledge makes arrogance, but love edifies. Tandaan po natin mga kapatid, kapag ang kaalaman at wala ang biyaya, diyan ay kayabangan lamang po yan. Marami kang alam at walang biyaya, mayayabang lang po yan. Yeah, maaaring punong-puno ka pero ang puso ay empty o walang laman. Mga kapatid, ang kayabangan ito ay hindi lamang kasalanan ng mga bagong Kristiyano o yung mga kaka-born again pa lang. Okay? Pero ang kayabangan ay kasalanan din po yan. It is a preacher's sin. No? Kasi maraming mga preacher din na talagang may mga pride. Even a mature Christian, no? May danger din about sa pride. At ito ay trap din sa mga magagaling na mga theologian. No? Nandiyan po dyan. Nandiyan talaga. Papasok po dyan. Okay? At hindi po exempted si Paul po dito. Bakit? Kasi makikita po natin, mga kapatid, yung thorn na tinatawag dito ay isang regalo. It is a divine gift. Wow! It is a paradox. Meron ba namang thorn? O yung tawag ito, yung pagdurusa. Yan ba ay regalo ng Diyos? Kasi sabi ni Paul, there was given me a thorn in the flesh. Meron daw, tag dito, kahirapan sa kanyang laman. Alam yung mga kapatid, yung mga ibinigay sa kanya, it is a crucial. Yung given na binanggit po doon, it is a crucial. Okay? Na kung saan, ang Diyos, no? Sabi po dito, it is the ultimate giver. Ibig sabihin, ibinigay ng Diyos sa kanya po yun. Okay? Yung thorn of the flesh, it was given by God. Kasi siya yung nagbibigay eh. So, yun po yung sinasabi po ni Paul. Okay? Sabi po niya, ito ay mensahero ni Satanas. Ibig sabihin, yung from God, no? Ibinigay niya yung thorn po yun, ginamit pa na ito ay mensahe ni Satanas para daw siya ay i-torment
para siya ay parusahan. Imagine, yung ganong bagay, pinapahintulutan ng Diyos sa isang Kristiyano. And what is the reason and what is the purpose kung bakit meron ganon? Right? Dahil dito kasi makikita po natin na may mga tormention na nangyayari at dumarating sa buhay po natin, and we count it as Satan, ahente si Satanas po doon. Okay? So, anong ang magiging labas po nun? So, of course, there is an affliction. Right? Makikita ba natin po doon na siya ang author po nun? Of course. Siya yung nag-ordain eh. He ordained. Kung baga sa ano, itinalaga ng Diyos sa iyo ang mga bagay na ito. And titignan po natin kung ano po ang magiging kadahilanan po nito. Okay? Alam naman po natin si Satanas kapag kumilos po yan, of course, para sa ikakasama, bagamat hindi siya gumagamit ng mga bagay na ikaw ay tatakbo. Tatakbuhan mo siya kundi gagamit po siya ng mga magagandang bagay para sa ikakasama. O kaya ang intention po niya talaga sa mga Kristiyano ay masama. Right? Kasi hindi naman po pwedeng magpakita sa iyo si Satanas na may sungay. Kasi tatakbo ka. Di ba? Kundi magagandang bagay. At yan po ang ginagawa po niya sa lahat ng mga pagkakataon para madaya ang mga Kristiyano. Mga kapatid, yung thorn na sa atin, alam na po natin na sometimes talagang painful po yan. Pero there is a purpose. Hindi po yan purposeless. Kundi yan ay merong kadahilanan. Either instrumento ni Satanas upang gamitin po yan. Pero it is a divine intention. Imagine, akala po natin yung nangyayari po sa atin, akala po natin masama na pala ngayon. Pero intention pala, it is a divine intention. At merong kadahilanan kung bakit nangyayari. That's why yung mga suffering, yung mga pagsubok o yung mga pagdurusa na inyong nararanasan ay hindi po yan waste. No? Hindi po yan baliwala. No? It governs. Meron palang ibig sabihin po niyan. Kung baga sa ano, yan yung magdadala po sa atin. Right? Ano ang purpose po nito? To keep you humble. No, ito yung naging dahilan kung bakit si Paul ay nagpapakumbaba po siya. Imagine, pati yung kanyang kahinaan ay kanyang itinaas. Mga kapatid, tutuklasin po natin kung bakit si Paul ay ipinagdiwang po niya na kahit siya ay mahina, mga kapatid. Sabi po ng teksto po natin, to keep me from exalting myself. Ibig lang sabihin, para hindi siya magyabang. Okay? 2 beses, inulit po ni Paul po ito, kaya hindi po ito aksidente. Okay? In-emphasize po niya na ang bagay pong ito, it is a divine priority sa buhay po ng mga Kristiyano. Bakit kaya? Bakit kaya gumamit siya ng ganon? Hindi na lang gumamit ang Diyos na bagsakan ka ng pagpapala, matabunan ka na sana, para yun ay makita po natin na ang Diyos ang kumikilos. Pero bakit ginawa niya po ito? Inulit pa ni Paul, kaya hindi po ito aksidente. Okay? Tandaan po natin, hindi lang inalaw ng Diyos ang mga bagay pong yan, pero ginagamit po niya ito with strategically. Tingnan po natin kung ano yung mga strategy na ginamit ng Diyos at bakit. Bakit? Di baling magdusa ka, huwag ka lang maging mayabang because pride is very dangerous. Okay? Pride is more dangerous than pain. Yung pain kasi, matatapos po yun eh. As long na wala na yung thorn, matatapos na.
while yung pride, no? Hindi mawawala yun. Kaya it is very dangerous, more dangerous. Bakit? Kasi ito yung mga bagay na magsisira sa iyong pakikipagniig sa Diyos. Kapag merong kayabangan ang tao, hindi siya lalapit sa Diyos. Tatalikod po siya. I-ignore niya ang Diyos. Kaya napakadelikado po ito. Maraming sisirain po ito. It corrupts ministry. Lahat po yan sa loob ng simbahan. Sisirain niya po yan. Di lamang po yun mga kapatid, nanakawin mo ang glory ng Diyos. Pride robs God's glory. Kaya ang Diyos sa kanyang kahabagan, in-apply niya ang isang bagay o a pressure, okay, to preserve from you in purity. Binigyan ka ng pressure para lang ma-preserve ang iyong kabanalan. Okay? Kung hindi, babagsak po tayo. Babalik po tayo kung saan tayo God. Okay? Kaya binibigyan ka ng kina sometimes God use your weakness to preserve. Para tayo ay ma-preserve. Di ba? Maraming mga bagay na dapat po nating makita. Example, yung wandering sheep, di ba? Yan, binabalian niya yan eh. Okay? Imagine yung tawag ano ba yung sheep? Yung binabalian ng paa. Wag lang siyang umalis sa kinalalagyan. Kasi pag umalis yun, mapapariwara. Parang Kristiyano din. No? Pag hindi mo siya itali sa loob, talagang magliliwalay po yun. Okay? Kaya yung thorns, yung kahirapan o something na yung pagdurusa, God allows it. God allows it. Pero tandaan po natin, kapag yan inalaw ng Diyos, ay hindi ka naman talaga masisira. Ginagamit lang po yun para lalo ka pang lumapit. Lalong lalapit. Lalong magdidepende ka sa Diyos. Okay? Hindi, baliktad eh. Lumalayo. At lalong lumalayo. Di ba? Ganyan na nangyayari ngayon. Kaya paradox pa rin. Kaya mga kapatid, ito yung mga katotohanan. Kung sakaling nasa iyo ngayon. Okay? Na meron kang struggle na dala-dala ngayon at meron kang kahinahan na hindi mo malis. Okay? Meron kang burden na hindi mo naman ginusto o hindi mo pinili. Di ba? Lahat po tayo nakakaranas po yun. Ayaw nga natin po yun. Pero tandaan po natin, hindi po yan aksidente. Okay? Hindi aksidente na nangyari po yun. Kundi assignment sa iyo yan. Assignment para makita mo ang providensya ng Diyos. Pag-aralan mo kung bakit nasa sa iyo iyan. Okay? Hindi yan parusa. Baka akala po natin parusa po yan. Hindi. Protection mo po nga yan eh. It is a protection. Dahil hindi ka naman sasaktan ng Diyos eh. Okay? Ito ay pamamaraan ng Diyos para ikaw ay maingatan. Para mawala ka doon sa isang kasalanan. Yung poison, yung lason ng kayabangan, ng pride. Iniingatan ka para hindi ka mapunta po doon. Kaya yung thorn o yung pagdurusa na meron ka ay kasangkapan ng Diyos. It is a tool of God. Pamamaraan niya po yan. Naakala po natin, inaayawan po natin, what we resist. Hindi pala. Kundi ginagamit ng Diyos ang mga bagay na iyan para lalo ka pang ma-refine.
para lalo ka pang mahubog, para lalo ka pang maging dalisay. Kaya ibang pamamaraan ng Diyos upang linangin ang kanyang mga anak. Hindi hindi sa mga pagpapala na mga natatanggap po natin. Additional po yan dahil nangako naman ng Diyos, di ba? Na pupunan ng mga pangangailangan po natin. Pero hindi po yan ang dahilan ng Diyos para malinang ang isang Kristiyano. Hindi ito yung mga bagay. Dahil meron po siyang kadahilanan para ikaw ay magiging dalisay sa kanyang harapan. Kaya tanong mo sa Diyos, ano ang kadahilanan? Lord, why this storm? Bakit meron ako nito? Tanungin po natin, we must learn to ask God. Hindi naman problema, hindi naman kasalanan yung tanungin mo ang Diyos, di ba? Tanungin po natin siya, Lord, anong dahilan ng pagdurusa na ito? Okay? Ano kaya ang kayabangan na gusto mong protektahan ako para dito? Tanungin po natin ang Diyos. Or ano kaya ang pagpapakumbaba, ang magiging bunga nito? Di ba? Dahil alam po natin, mga kapatid, dahil alam po natin, ang pinakamalaki na ebidensya ng pagmamahal sa Diyos sa iyo, hindi yung mga bagay na kanyang ibinibigay. Well, ibinigay si Kristo sa atin. Outside there, outside doon, yung mga bagay pa, yung mga things, hindi po iyon. Kundi yung mga bagay na pinipilit ka na mga tanggalin po iyon. Di ba? Di ba? Kapag mahal mo ang isang kapatid, isang anak, gusto mong alisin yung mga bagay na hindi maganda para sa kanya o magbibigay sa kanya ng pangit na magiging siya, di ba? Yan yung nais mong maalis. At least, ayan yung form of love. Ganun din ang Diyos. Okay? Hindi yung mga bagay na natatanggap po natin para lang makita po natin na yun ang ebidensya ng pagmamahal ng Diyos, kundi yung mga bagay na gusto niyang alisin. Right? Now, in verse 8, yung panalangin para sa pagdurusa po dito. Imagine, si Paul, no? Talagang nakiusap po siya. I-ask God na alisin po ito. Tingnan po natin to ano ang dahilan. Okay? Kasi 3 times. Okay? 3 beses po niyang sinabi sa Panginoon na alisin ito. Okay? Makikita po natin na si Paul ay talagang tao lamang po siya. Bagamat siya ay banal na tao, but still, ando doon pa rin yung kanyang pagiging tao. Alam po natin, si Apostol Paul ay isang magaling na apostol. Siya ay tao ng pananampalataya. He is a man of faith. Instrumento po siya sa mga bagay na inire-reveal ng Diyos. And yet, he prayed to relief. Nanalangin po siya para magkaroon po siya ng relief. Now, tignan po natin. Alam naman po natin, bilang mga taong ng Diyos, ay hindi tayo, of course, alam na po natin kapag may mga ganyan, nananalangin po tayo kagad, di ba? Hindi tayo yung pagkunwari ng mga tao. Of course, tao lamang po tayo. Kaya lang, tayo yung mga Kristiyano. So, nanalangin po siya. Okay? Dahil si Paul naman, hindi naman niya pinipretend na yung pagsubok o yung pagdurusa ng yon o yung thorn na yon ay pleasant po sa kanya, maganda po sa kanya. Di ba? At hindi rin natin narinig na sinabi ni Paul na madali lang ito sa kanya.
Madali lang sa akin ito bilang Kristiyano. Di ba? Sometimes gano'n. Pero si Paul, wala. Hindi natin napakinggan na nagsabi, it is very easy for me. Hindi po yun. Hindi niya sinasabi po yun. And even yung pain ay talagang hindi niya in-ignore. At talagang naranasan po niya. Di ba? So makikita lang po natin bilang tao, bilang Kristiyano, ay talagang nanalangin po siya. Dahil sabi po nga niya, I implore the Lord. Nanalangin po siya sa Panginoon. Now, tignan po natin kung bakit sinabi niya po ito. Ibig lang sabihin, bilang isang tao, talagang agad-agad lumapit sa Diyos. And hindi lamang po yun. Paulit-ulit. Ang panalangin po ito, makikita po natin yung heartfelt feeling po niya in this prayer. Hindi ito casual na panalangin. Okay? Yung casual, alam niyo ba yung casual? Once na binanggit mo sa Diyos, okay na. Ang panalangin po ito ay panalangin po ito ng desperadong tao. That's a desperate prayer. Okay? Yung kanyang panalangin. Di ba? Pero ang katotohanan pa, mga kapatid, faith does not eliminate struggle. Ano kaya ibig sabihin nito? It brings struggle to God. Kaya kapag may pananampalataya ka, makikipagbuno ka sa Diyos. Makikipagbuno ka sa Diyos. Okay? Yung pananampalataya mo, practice mo yan. Makikipagbuno ka sa Diyos. Dahil ang pananampalataya, may pananampalataya ka, of course, i-eliminate na yung struggle. No, kailangan you have to struggle to God. Di ba? Kahit yung mga malalakas, mga matatandang mga Kristiyano, ay naranasan nila yung bigat ng affliction na kanilang nararanasan. So, ibig lang sabihin, yung inulit ni Paul, okay, yung repeated prayer ni Paul, nangangahulugan ba na mahina ang kanyang pananampalataya? Kulang ang kanyang pananampalataya? Yung 3 times na nanalangin, ito ba ay senyales ng kulang ng pananampalataya? Mga kapatid, ito panalangin, ito hindi to short prayer. Okay? It is a persistent prayer. Repeated seasons of pleading. Paulit-ulit. Kaya hindi simpleng panalangin po ito. So it means si Paul patuloy na lumalapit po sa Diyos. Si Paul patuloy na humihingi sa Diyos. At hindi po siya nag-give up kagad-agad. Ano ang meron po dito? Ito ay nagpapaalala po sa atin, okay, na dapat po natin gawin po ito. Even our Lord, di ba, nung siya ay nananalangin, nung nasa Garden of Gethsemane, 3 times na siya ay nanalangin din po doon. Tinanong niya na sana from this cup ay it was passed for me. Diba? It will pass to me. Yun po yung kanyang panalangin. Pero nakita po natin ay nag-submit pa rin po siya sa kalooban po ng Diyos. So ganun din po si Paul. He walked the path of his Savior. Ganun din po siya. Hindi naman masama sa ating Diyos na hilingin po natin na tanggalin ang mga kahirapan o suffering ng mga bagay po ito. Hindi po masama po yun. Okay? Kasi minsan, isip natin, kung very spiritual ka, ay hindi mo na ito gagawin. No. Pero bakit si Paul? No? He is a holy man, spiritual man, pero bakit niya ginawa po ito? At ginawa din ng ating Panginoon. Diba? Itandaan po natin mga kapatid, sometimes God does not always remove the thorn. Yung panalangin ni Paul para maalis daw sa kanya. At yan po yung kanyang request. Pero ano ang sagot ng langit?
Ang sagot ng langit sa kanya, it is a refusal na yawan po siya. At ito yung mga struggle ng maraming mga Kristiyano. Okay? Ikaw, nananalangin ka na maalis yung sakit mo, yung problema mo, but still there. Nandoon pa rin, still remain. Di ba? At yun yung struggle ng maraming mga Kristiyano. Umiiyak po tayo sa Diyos na alisin ang kabigatan sa atin, but still there. Nananatili pa rin. Di ba? Humingi ka sa Diyos, nagtanong ka sa Diyos, pero ang sagot niya ay no. Pero makinig maigi mga kapatid. Yung pag-reject o yung no ng Diyos, hindi po ito rejection, kundi ito ay direction. It's a direction. Direction. Kaya ang Diyos, sometimes He denies kung ano yung gusto po natin. Di ba? Dahil mas gusto niya, mas malaki, mas maganda ang ibibigay niya para sa iyo. Nalangin si Paul, sinagot naman po siya, di ba? Pero hindi yan ang expectation po ni Paul. Di ba? Yung expectation kasi ni Paul, alisin po yun, pero sinagot po siya ng Diyos, ay mas maganda ang isinagot. Okay? Makikita po natin to dito mga kapatid. From verse 9, yung provision. Okay? There is a provision through the turn. Anong sagot? It is a sufficient grace. Sapat-sapat na biyaya. Kaya yung kaligtasan po natin, ang sagot po doon ay sapat-sapat na biyaya ng Diyos. Imagine that. No? Para lang maligtas po tayo. Kaya nga sabi ng Diyos sa kanya, binanggit po ni Paul, di ba? Sabi ni Paul, sabi ng Diyos sa kanya, my grace is sufficient for you. Dahil ang kapangyarihan, ang siyang naging perfecto sa iyong kahinaan. Ito yung puso ng passage na ito. Ito yung pinakasentro ng ating binasang teksto. Okay? Walang explanation po dito, kundi revelasyon ng Diyos ang lumabas. Walang nangyaring pag-alis sa burden ni Paul, kundi provision ang binigay po niya. Di ba? Nagbigay ng Diyos ng biyaya instead na inalis. Right? Ano kaya yun? Okay? Ang sagot ng Diyos sa'yo, basta ang sagot ng Diyos, my grace is sufficient for you. O ano kaya yun? Hindi naman sinabi, sige anak, aalisin ko na lang yung kahirapan na meron ka. Aalisin ko yung toll na sinasabi mo. Di ba? Parang iba. Ano kaya ibig sabihin po noon? My grace is sufficient for you. Ano kaya pagkakaintindi po natin po doon? Sa malalim na ibig sabihin po noon. Ang sabi po noon, katulad po ng pamagat po natin, ang biyaya, ang papatatag sa iyo. My grace will sustain you. Yun ang magpapatatag sa iyo. Biyaya ng Diyos. Okay? Kung wala ang biyaya ng Diyos, magtataga ka ba dito? Sa kainit-init. Yeah? Na lugar. Maliit na lugar. Kung walang biyaya ng Diyos, magtataga ka ba na magigising ng maaga? Ay, while masarap matulog. Okay? Yung biyaya dito na makita po natin, hindi ito magpapatawad. It is not merely forgiveness. It is a divine enabling power. Yun yung ibig sabihin po noon, my grace is sufficient for you. No? It is a divine enabling power. Okay? Ito yung kalakasan habang ikaw ay mahina. Strength in weak. Help. Tulong para sa walang kakayanan. Help for the helpless. Diba? Power for the powerless. Kapangyarihan. Para sa iyo na walang kapangyarihan. Imagine, hindi lamang po
grace, kundi sufficient. Tingnan po natin, sufficient. Ano kayang ibig sabihin po nito? Sa pagkakaintindi po natin yung sufficient, it means enough, sapat, tama, patas, adequate. Di ba? Fully satisfied. Imagine pag magbigay ang Diyos. While yung inihingi natin, alisin lang man po yun. Para lang maibsan. Pero ang sagot ng Diyos ay higit pa. Sa gusto mo. Okay? Kaya tandaan po natin, ano man ang meron na dala-dala mo ngayon, o anong thorns ang meron ka, tandaan mo, sapat na ang biyaya ng Diyos para madala mo iyan. Kaya tingnan po natin kung paano i-display ng Diyos ang kanyang kapangyarihan in times of our weakness. The power is perfected in weakness. Sabi ng teksto po natin. Again, this is a divine paradox. Kabalintunaan po ito. Dahil ang sabi po ng sanlibutan, okay, power comes through strength. Di ba? Kaya kailangan magiging malakas ka para magiging power. Always power. Di ba? Narinig po natin po yan. Kahit sa business, sa mga trabaho, always there is power. Okay? There is power. Diba? Yan po yung alam ng sanlibutan. Pero sa Diyos, kaya kabaliktaran the power, it is perfected through weakness. Sa kahinaan. Ang kapangyarihan daw ay tamang-tama sa kahinaan po natin. Ibig lang sabihin, fully displayed. Imagine, yung kapangyarihan ng Diyos, fully will display at makikita mo po yun. At ibig lang sabihin, magniningning ang kapangyarihan ng Diyos kapag ikaw ay nanghihinang Kristiyano. Kaya nga, natutokso ang mga Kristiyano kapag nangihina, di ba? Dahil walang kapangyarihan po ng Diyos. Di ba? Kaya kapag ikaw ay nagsasabi ng malakas, you obscure the power of God. Pero kapag sinabi mo na ikaw ay mahina, well, yung vessels of strength will come. Di ba? Yun yung dapat makita po natin sa buhay po natin at sa pamamagitan po ni Paul. Okay? Sa example, yung kapagkapako ng ating Panginoon, bagamat nakita po natin po doon, of course, nasa human, ano po siya, pagkakataon, kaya mahina. No? Akala po natin, kahinaan po yun, yung pagkapako ng ating Panginoon. Okay? Nagmukhang kahinaan po yun. Pero in that very weakness, He accomplished the greatest victory, your salvation, yung kaligtasan mo. Okay? Yun yung katagumpayan. Bagamat mahina po siya. Of course, namatay po siya. Pero yun yung kapangyarihan ng kaligtasan na ating tinamasa. Now, in verse 10, yung perspektibo ng turnpong ito. At bakit si Paul ay nagmayabang? Sabi po niya, most gladly, therefore, I will rather boast about my weakness. Okay? Nagmamayabang si Paul sa kanyang kahinaan. Bakit? Kasi dito niya makikita ang kapangyarihan ni Kristo na kung saan ay nananirahan sa kanya. Dahil sabi niya, for I am weak, I am strong. Wow! It is a paradox. Makikita po natin po dito yung transformation. Okay? Yung tao na iyon, na siya once nanalangin na matanggal yung thorn pong iyon, naging masaya po siya. He was rejoiced in that kind of thorn. Nagalak po siya. Bakit kaya? Dahil ang kahinaan ay siyang pamamaraan po
para makita po natin ang kapangyarihan ni Kristo sa ating mga buhay. Kaya nga sabi ni Paul, I will rather boast about my weakness. Di ba? This is a shocking statement. Nakakagulat ang ganitong mga klaseng salita. Sino ba naman ang nagyayabang sa kanyang kahinaan? Di ba? Kahit ikaw, bilang isang Kristiyano, nagyabang ka na ba sa iyong kahinaan? Hindi. Si Paul lang. Pero ito ay pinapakita po sa akin. Si Paul lang. Why? Because he understand about the purpose of this thorn. Naintindihan po niya. Sana maintindihan po natin kung bakit meron tayo. Sana makita po natin ang kadahilanan po nito. Para makita po natin na ang kahinaan ay hindi na po siya liability sa atin, kundi ito ay platform, pamamaraan ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan para makita mo ang iyong Panginoon. Okay? So that the power of Christ may dwell in me. Sabi ni Paul, ibig sabihin, to rest upon Him. Nandun po sa kanya. Kaya nga sabi ni Paul, kahit mahina ako, pero alam ko, ang kapangyarihan ng Diyos ay nananangan sa akin para mapagtakpan ako. Hindi mo gagamitin, baka mamaya, kapangyarihan ni Kristo, sabihin mo, pagpatong mo sa, gumaling ka. O kaya tumayo ka. Hindi po ganun, mga kapatid. Okay, yung kapangyarihan na Kristo na nananaan sa iyo, yan yung magtatakip sa iyo para hindi ka matukso, hindi ka bumigay, hindi ka umalis. Kaya nakakagulat. Dati, inaayawan ni Paul po ito, niresist ni Paul po ito, di ba? Pero niyakap po niya. He embraced it. The one he resisted, ngayon niyayakap po ni Paul. Kaya nga sabi po niya, I am well content with the weakness. Nagbanggit po siya ng mga ibang bagay pa. Ng mga insulto, mga distress sa buhay, persecution, at kahirapan. Binanggit niya yung umiikot na nangyayari sa kanya. Ito rin ang mga nangyayari sa ating mga buhay, di ba? Para maintindihan po natin kung ano yung mga bagay na binanggit po ni Paul, ibig lang sabihin, yung weakness na sinasabi niya po dito, yung physical limitation. Yun po yun. Para maintindihan po natin. Of course, binanggit po dito, ininsulto siya. It is a verbal attack. At yan po ay naranasan din po natin. May pressure pa. Kaya nga distress ang binanggit po dito. And even persecution. There is an external opposition. Hindi lamang external, kundi internal. Sa loob na bahay, sa labas. Ganun yung mga binanggit po ni Paul. At meron pang kahirapan. It is a hardship. Bakit, mga kapatid? Bakit kaya nangyari ito? Ikaw, bakit ka nandito? Tayo. Bakit nagpapakahirap po tayo? Nagigising po tayo ng maaga para magsimba. Anong reason? Bakit ka nandito? What is the reason? Para makita mo si ganun mo. For Christ's sake, sabi ni Paul, alang-alang kay Kristo. Kaya nga ito yung susi. Hindi for the suffering sake. Alang-alang sa aking dinaranas, hindi. But for Christ's sake, sabi ni Paul, alang-alang kay Kristo. Kaya merong malaking kabaliktaran, kabalintunuan sa buhay ng isang Kristiyano. For I am weak, I am strong. Ano kaya ibig sabihin po nito, mga kapatid? Ito yung paradox ng biyaya. This the paradox of grace. Weakness, strength. Di ba? Nagkalaging magkabaliktad. Loss, gain. Humility, exaltation. Why? Dahil sa ating kahinaan, bakit? Alam nga namang mahina ka na nga, ayaw mo man lang manalangin? Of course. In our weakness, we depend more to God. In our weakness, we pray more to God.
In our weakness, we trust more. Yun yung dahilan kung bakit si Paul ay naintindihan niya po ito. And of course, lalo pa natin may experience ang ating Panginoon. At, di ba? Yung kanyang kapangyarihan ay lalo pa nating may experience. Kaya ang tanong, ano ba ang iyong pagsubok o tinik sa araw na ito? Meron ka bang pasakit? Meron ka bang problema sa iyong physical? Meron ka bang kahirapan sa relasyon? Okay? Meron ka bang struggle? O meron ka bang burden in any way sa ministry? Pero pakinggan mo ito mga kapatid. Hindi yan aalisin ng Diyos. God may not remove it. Pero isussustain ka ng Diyos. He will sustain you through it. Okay? At lalo pang gagamitin ng Diyos iyan. Bakit? Dahil ikaw ay mayabang, ay lalo kanyang gagawing magiging humble. Lalo kanyang lilinangin. Yan ang gagamitin ng Diyos. Bakit? Para makita mo yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya ito yung ultimate na ating pag-asa. Okay? Our hope is not in the removal of our thorns, but in the Savior who wore a crown of thorns. Ating Panginoon nga eh. Yung crown niya, thorns eh. Diba? Magiging katulad po tayo. Katulad ng Panginoon, katulad ni Paul. Ating Panginoon, di ba? Talagang pinasok niya yung suffering. Why? Because He bore our curse. Yung sumpa na meron ka ay kinuha ni Kristo. Di ba? And He triumphed through weakness. At ngayon, of course, kapiling na, nakikisama na po tayo sa ating Panginoon. Kaya yung kahinaan mo bilang Kristiyano ay hindi po yan waste. It's not wasted. Yung pagdurusa mo ay it's not meaningless. Okay? Hindi iyan final. Hindi iyan finale. Hindi iyan ang biyaya ng Diyos is sufficient for you. Kaya mga kapatid, yakapin mo ang thorns yan because it is a God's tool. Kaya tigilan mo na yung katatanong tanong sa Diyos. Tigilan mo na ang pagtanong sa Diyos, bakit Lord, binigyan mo ako ng ganito? Kundi ang tanong mo sa Kanya, ano ang may bubunga nito? Kristiyano ka eh. Kaya yun po yung asamin mo. Okay? Kaya manangan ka sa Kanyang supisyente ng Kanyang biyaya. Ano man ang kinakaharap mo ngayon, sapat na ang biyaya ng Diyos sa'yo. Grace is enough. Right? Magtiwala kasi kay Kristo. Depend fully in Christ. Yung kahinaan mo, hindi mo yan kaaway. Advantage mo nga yan eh. It is an advantage para ikaw ay dalhin kay Kristo. Yung kahinaan ng katawan mo dahil sa kasalanan. Okay? Yan yung gagamitin para ikaw ay pumunta kay Kristo. Hindi po yan mga kapatid disqualification. Hindi yan estado para ipakita ang glory ng Diyos sa iyo. Manalangin po ba? Salamat po Diyos sa inyong mensahe na aming napakinggan. Naway tanggapin po namin po ito ng totoo at may pamuhay po namin
ng totoo po. Salamat po sapagkat nasustina po ninyo ang iyong kapangyarihan, ang iyong biyaya sa amin habang kami po ay dumadaan sa mga kahinaan, sa mga pagsubok. Pero Lord, salamat po sapagkat ang biyayang iyan ang siyang magpapanatili din po sa amin. Sana ganun din po, Panginoon. Yung wala pa kay Kristo, ang biyayang iyan ang siyang magdadala din po upang makita po niya ang kanyang sarili. Makita po niya si Kristo na siya ay nabayubay sa krus. At ayan ang magiging kadahilan para ang biyaya pong ito ay kanyang matanggap sapagkat ang kaligtasan ayon sa iyong biyaya, Panginoon. Kaya maraming salamat. Naway ang mensahe pong ito ay makarating sa mga nangailangan. Po ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.